Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito ang inyong Kuya Bong, makakasama nyo for 30 minutes para po sa ating pong program. Yan. Binabati po namin kayo ng isang magandang umaga, pati na rin ang ating pong mga listeners dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. At syempre naman dito sa south ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas, and all the way to Mindoro. Yan. Siyempre, kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. No? Meron din po tayong Facebook page sa Adventist World Radio Manila at saka YouTube channel. No? Adventist World Radio Manila din po yan. Na kung gusto nyo mag-text, 0917-174-2777 o kaya naman sa 0918-944-7891. No? O so ano po ba ang mga karaniwan na mga hinaing ng mga tao ngayon o yung mga sinasabi nila? Ito po yung sabi, sino ba ang may karapatang magdesisyon sa pamilya? No? Sino po ba? Ito po ba yung tatay o kaya yung nanay lang ba? O kung sino ba yung mataas ang sweldo, yun po ba ang nagdidesisyon? Sino yung may trabaho? No? Bakit parang sunod-sunuran lang ako? Oo nga, no? Sino kaya ang nakaka-feel niyan? Usually, yung mga nanay na nasa bahay lang, mga sila po ay yung full-time mother. No? Minsan parang iniisip nila, bakit parang ganyan? Kasi dadating yung asawa, uupo na lang, naka-ready ng lahat, no? Na parang pinaglilingkuran. Dahil siya yung nagtatrabaho, no? To, siya yung kumukuha ng naghahanap buhay, no? To. Parang iniisip natin na yung gawain ng nanay na nandun lang sa bahay ay parang simple, no? Pero alam niyo po, mahirap ang gawain ng full-time na mother, no? Huwag po nating minamaliit ang gawain ng full-time mother. Dahil pag wala yung full-time mother, ay nako, chaos. Anong chaos? Kaguluhan ang mangyayari sa tahanan. Ito pa, wala ba akong say sa mga desisyon sa bahay? Ganyan rin po ba ang mga feelings po ninyo? No? Na parang hindi kayo pinapakinggan, kahit ng mga anak ninyo, hindi kayo pinapakinggan dahil wala kayong mabibigay na pangsuhol. Minsan ganyan ang nangyayari. No? Parang na sumunod yung mga anak, kailangan bigyan ng suhulan. No? Pero hindi po yan. Minsan ganyan ang feeling natin. Nakakalungkot na ganyan ang feeling. Paano ko sasabihin na kailangan din akong tanungin? Yan. Oo nga naman. Sa buhay po natin, kailangan meron din namang importansya ang lahat. No, hindi po dapat isang tao lang ang importante at kailangan din naman ma-feel ng lahat na sila po ay important. So ayan po ang pagtutuunan natin ng pansin sa umaga pong ito, no? Atin pong sisiya sa atin kung ano ang mga sinasabi sa banal na kasulatan at titingnan po natin na ito ay makatulong sa atin, no? So yung title ng ating pong series ngayon ay Family and Decision Making, no? Yung pamilya at yung mga paggawa ng desisyon. So sino ba talaga ang dapat na gumawa ng desisyon? Now tingnan po natin dito sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Napaka-importante. Hindi po ito sinasabi lang sa mga tatay o kaya sa mga nanay lang. No? Trust in the Lord with all your heart. Ito po ay sinasabi sa bawat individual. No? Ikaw man ay tatay, ikaw man ay nanay, ikaw yung anak, o ikaw lolo, lola, auntie, lahat po, no, individually, ay sinasabi sa atin, trust in the Lord with all your heart. Now, napakaganda binabagit po dito, lean not on your own understanding, no? Huwag daw po tayong magtiwala sa sarili nating mga kaisipan. Huwag tayong magtiwala sa sarili po nating mga na naiintindihan, no? Kailangan daw ay
mas maganda yung sinabi po dito, in all your ways, submit to Him. Sa lahat daw po ng ating pong mga lakad ay ipasakop natin sa ating Panginoon, no? At itutuwid niya ang ating pong mga landas, no? Napaka-importante na ating pong makikita po dito ang ating pong pangangailangan na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. So sa ating pong decision making, sa ating pong family, the root word ay the special word and keyword na ating pong dapat laging tandaan ay trust in the Lord. Okay? So, ang paggawa po kasi ng desisyon sa pamilya ay higit pa sa yung pagpili, no, kung ano yung kakainin natin, kung saan tayo pupunta. Ito po yung tungkol sa paghubog ng hinaharap ng bawat isa ng magkakasama, no? At tayo po ay gagabayan ng karunungan ng ating Panginoon, no? Na meron tayong paggalang sa isa't isa, meron tayong pagkakaisa, no? Hindi iniiwasan ang mga bagay-bagay na makapag iniisip natin ay hindi magbubuklod sa atin. Kaya napaka-importante na sa ating pong pagdidesisyon, hindi lang po tayo magtatanungan, hindi lang tayo magkukonsulta, kundi tayo ay harap sa ating Panginoon, mananalangin po tayo, no? Magbabasa tayo ng banal na kasulatan at hahanapin po natin yung nais ng ating Panginoon sa bawat isa atin. Titingnan po natin yung layunin ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Now, kaya napaka-importante, tingnan po natin doon sa ating pong acronym, choose. Medyo mahaba-haba ito dahil 6 na letra. C-H-O-O-S-E. Choose. Yan. So, sa decision po natin, no, let us choose. Ano daw po yung choose? C. Consult God first. No? Sa ating pong mga desisyon, sumangguni muna tayo sa ating Panginoong Diyos. Yan po C. Consult God first. H. Hear everyone's voice, no? Pakinggan po natin ang boses ng lahat. Napaka-importante natin pong tingnan yan. Letter O, openly discuss options, no? Kailangan ay talakayin po natin yung mga maaari nating pagpilian, no? Yan po yung mga options. Letter O, isa pang O, own the decision together, no? Magkakasama po natin na pagmamay-ari, no, yung desisyon. Hindi po pwedeng sabihin natin, ay, hindi naman ako bumoto dyan. No? Parang ganyan ka na. Hindi ako bumoto dyan, hindi ako tutulong, no? Hindi ako susuporta. Pero alam niyo po, kapag kayo, halimbawa, 5, no? At may majority rule, kahit hindi po kayo bumoto, o kaya yung ayaw nyo yung decision na yon, kapag nag-decision na yung grupo, nagkaroon ng majority rule at ito po ay napagtibay, no? Kailangan nyo rin namang sumuporta doon sa decision. Nasabi nun niya yung gusto ninyo. Pero hindi naman pwede na hindi ka susuporta doon sa naging desisyon ng grupo dahil kasama ka nung grupo kahit hindi ka bumoto doon. Pag ganun pala ang mangyayari, halimbawa, ikaw hindi ka bumoto dun sa desisyon, tapos hindi ka tutulong, ano mangyayari dun sa grupo ninyo? Ano mangyayari dun sa company po ninyo? Kung lahat ganyan, na hindi susuporta. So, letter O, own the decision together. And S, seek peace over being right. No? O, atin daw pong tingnan o piliin na tanggapin yung kapayapaan kahit kaysa doon sa pagiging tama, no? Napaka-importante na magkaroon ng kapayapaan. No, hindi po naman natin sasabihin na baliwalain yung pagiging tama, pero kung ang ating pong pakikitungo ay masisira, no, dahil sa masyado mong pinupush, no, maaari mo namang sabihin na ito yung tama sa mabuting paraan. At yung letter E, evaluate and pray again. No? Suriin po natin yung mga naging decision natin at tayo po ay manalangin muli. No? Yan. So, tingnan po natin. Mabilis lang dapat ito, yung explanation natin dahil sa 6 na letra ito. So, punta muna tayo dun sa C.
Sa ating pong desisyon, kailangan yung choose, no? Yung pagpili po natin, letter C, consult God first. Sumangguni muna tayo sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, yung bawat desisyon ay dapat magsisimula sa paghanap natin sa kalooban ng ating Panginoon. Yung pananalangin, ito po dapat muna ang ating pong gagawin. Sa ating pong pagpaplano, ating pong ipanalangin sa ating Panginoon dahil tanging Diyos lamang ang nakakakita ng malaking larawan. Ano po bang ginagawa natin kapag tayo po ay gusto natin na makita yung bird's eye view? Kaya nga sinabing bird's eye view. Kasi ito po ay malawakang pagtingin. No? Yan po yung bird's eye view. Anong kailangan mo? Umatras ka muna. Pag malapit, hindi mo masyadong makita yan. Sabi sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask of God. No? So, sa ating pong pagdidesisyon, kailangan ay tayo po ay pipili at ating panalangin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng katalinuhan. Alam niyo po, ang ating Panginoon, siya po ay nagbibigay at nagbubuhos ng mga pagpapala. At isa sa mga ibinubuhos niyang pagpapala sa atin ay yung karunungan. Hingiin po natin ito. Sa Psalm 25:45, show me your ways, Lord, teach me your paths. No? Ito po ay isang panalangin ng isang pamilya dapat na nagdidesisyon na ating pong hilingin, no, ang daan ng ating Panginoon. Ating pong hilingin ang kamay ng ating Panginoon na magbibigay sa atin at magtuturo sa atin ng tamang landas. Sabi po ni Rick Warren, don't make decisions based on fear. Make them based on faith. No? Wag daw po tayong magdesisyon dahil natatakot tayo, no? Base doon sa ating pong takot. Magdesisyon tayo base doon sa ating pong pananampalataya. Kapag tayo ay meron pong pananampalataya, kahit daw po napakaliit, nakatulad lang ng mustard seed, no? Ang ating Panginoon ay patuloy na gagawa ng mga paraan para maging maayos yung ating pong paglakad. Sabi ni Corrie ten Boom, no, prayer is the steering wheel, not the spare tire. No? Hindi po tayo mananalangin dahil sa wala na tayong magawa. No? Kailangan tayo ay nananalangin palagi. No? Kapag tayo ay masaya, manalangin po tayo. Kapag meron tayong iniisip, manalangin tayo. May mga plans tayo, manalangin tayo. Kapag lalong-lalo na pag may decision tayo, manalangin tayo. Kapag meron tayong kinakaharap na mga problema, huwag nating kalimutan na tayo po ay manalangin. At tayo po ay laging sumangguni sa ating Panginoon. So yan po, no? Choose. C, consult God first. No? Sunod ay H, hear everyone's voice. No? Pakinggan po natin ang boses ng lahat. Isang matatag na pamilya ang makikita, no? Kapag at magiging maayos kapag tayo po ay nakikinig, no, sa bawat miyembro. No? Hindi po ito ay desisyon lamang ng magulang, kundi kailangan ay binubuksan, especially sa mga desisyon doon sa ating pong mga anak. Yan. Dahil kasama rin po sila sa pagharap ng mga problemang kinakaharap ng mag-asawa. No? Yung pakikinig po natin doon sa bawat isa ay bumubuo, no, na tayo po ay nakakasiguro na walang sino man na makakadama na sila po ay itsapuera o kaya naiiwan. Napaka-importante na kailangan ay pakinggan po natin yung boses ng lahat. Sabi sa Proverbs 18:13 to answer before listening, that is folly and shame. No? Minsan, hindi po natin iniisip na meron palang magandang idea yung ating pong mga anak. Nakala natin sila nalaro lang ng laro. No? Pero may mga time po pala na mas maganda yung kanila pong mga plans at maganda yung mga sagot nila kaysa doon sa naiisip, no, ng ating mga magulang. Sa Philippians 2:4, sabi, each of you should look not only to your own interest. No? Lahat daw po tayo, tingnan po natin yung pakana, no, pakikinabang
ng bawat isa, hindi lang po ng isang tao, no? Dahil sa ang focus ng bahay o ng tahanan po natin ay lumago ang bawat isa. Yan. Sabi ng isang known author, no? In family decisions, every voice matters. No? Sa mga desisyon, especially sa mga importanteng mga desisyon, yung lahat ng boses ng bawat isa ay mahalaga. Kahit po maliit na bata. Akala po natin ay wala. Kapag sila po ay naintindihan nila yung problema, alam niyo po kasi sa mga bata, wala pa yang mga preconceived idea, no? Wala pa yang iniisip na parang selfishness, no? Ang iniisip nila ay para sa ikabubuti, no, ng buhay ng pamilya. Kaya nga napakaimportante, lahat po ay tanungin. Sabi po ni Paul Tillich, listening is love in action. No? Kapag tayo daw po ay nakikinig, pinapamalas po natin. Ipinapamalas natin yung pag-ibig natin sa kanila. At ito yung pag-action natin, no? Na tayo po ay nagmamahal sa mga nasa paligid po natin. Sunod po ay yung letter O. No? Openly discuss options. No? Talaga pong buksan po natin, no? Kailangan bukas tayo sa talakayan ng ilan sa mga pagpipilian po natin, yung mga options. Alam niyo po, ilatag po natin yung mga pagpipilian, no? Kailangan po ito ay malinaw at pag-usapan yung pros and cons, no? Pag-usapan natin yung positive, yung negative doon sa mga magiging desisyon, no? Kahit pa etong mga bagay na ito, iniisip natin simple. Pero kung hindi po ito naintindihan nung lahat, no, ng mga miyembro natin ng pamilya, ay hindi po ito magiging madali, no, na ating pong sagupain dahil hindi naintindihan ng iba. Kailangan po ay malinaw at ito dapat ay pinag-uusapan. Sa Luke 14:28, sabi po dito, suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost? No? Ganun po pala talaga, no? Kapag tayo po ay gagawa ng isang tore, no? Talaga bang bigla na lang kayo, sige, gawin mo to, ito, kunin mo to, ilagay mo dyan. Hindi, kailangan po kayo, uupo muna kayo, no? At kayo ay gagawa ng plano. Ganyan din, sa isang kontraktor, kailangan muna siya makipag-usap doon sa may-ari, no? Kung anong gustong may-ari. At habang siya po ay gumagawa, kailangan kinukonsulta pa rin niyo yung may-ari, no? Meron pa bang pagbabago po kayong gustong malaman o gustong gawin, no? Kaya kailangan ito ay pinag-uusapan. Sabi sa Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed, no? Nabibigo ang mga plano dahil sa kawalan ng payo. Ngunit sa maraming tagapagpayo, ito po ay nagtatagumpay. Sabi ng isa pang unknown author, a wise decision grows in an honest conversation. No? Minsan talaga tayo po ay nakakagawa ng mga desisyon. Maraming mga pagkakataon. Habang nag-uusap lamang po tayo na wala tayong iniisip na mga iba pang mga plano na gusto natin mangyari, no? Wala mga special na mga grievance na nasa isip na o nasa puso natin. Kapag tayo po ay nag-uusap ng honestly, no, ay nagkakaroon tayo ng magandang pakikipag-usap, no? Dahil sa ito ay no holds bars, no? Hindi tayo nangingimi na magsalita. Tayo po ay nagsasabi ng totoo, no? Sabi nga doon sa isang quotation, no, saying natin, ang nagsasama ng tapat ay nagsasama ng maluwag, no? Talagang napakaimportante na tandaan po natin 'yan. Sabi pa na isa pang hindi kilalang author, clarity removes confusion. Conversation creates connection, no? Kapag clear po, no, ating po mga sinasabi, no, nawawala po yung mga confusion, no? Tayo po ay nagkakaroon ng linaw yung ating pong mga pinag-uusapan. Kaya napakaimportante.
na lagi, no, na honest po tayo sa ating pong pakikipag-usap. At yung sunod pa na own the decision together, no? Sama-sama po nating maging may-ari, no? Yung ating pong desisyon. Kasi tayo po ang gumawa nun, kailangan ay angkinin po natin yung desisyon. Kapag nagdesisyon po tayo, no, panindigan po natin ito, no, ng isang pamilya. Hindi pwede na yung tatay ay sinabi na nga kayo pupunta sa Baguio, no? Paano yun? Kung ayaw nung isang pumunta sa Baguio, pwede bang hindi siya sasama? Eh, pamilya nga kayo, eh, no? Isang sasakyan lang kayo, eh. Hindi naman puwedeng isa pupunta sa Baguio tapos yung isa pupunta sa Bicol, no? Eh, paano magkakaroon ng ano do'n, unity, no? Kailangan po ay you own the decision. Sa Amos 3:3, "Can two walk together unless they agree?" Ganyan po talaga, napakaimportante. Na kung nais nating lumakad na magkakasama, kailangan po tayo ay nagkakasundo, no? Sa Romans 12:18, "If it is possible, live at peace with everyone," no? Kung maaari, no, mamuhay po tayo ng payapa sa lahat. Bakit kailangan mo makipag-away, no? Kailangan mong minsan, alam niyo po minsan, no, na sa ating pagda-drive, ito lagi ko kasi araw-araw po kasi ako nagda-drive, no, papunta sa opisina, pauwi, no. May mga time na, bakit kailangan bumusina pa, no? Para ano, para lang na alam naman na nandun ka, no? Alam naman na liliko, nagsi-signal ka na nga, bubusinahan ka pa, parang gano'n, no? Kailangan ay sa lahat ng mga bagay ay magkaroon tayo ng, magandang pagkakasundo sana sa ating pong buhay at gano'n ang kailangan natin sa ating pong pamilya. Kaya nga napakaimportante yung sinasabi dito, no? Tayo po ay, mag-agree, no, sa lahat ng mga decision po natin. Sa Romans 12:18, ito po sabi, "If it's possible," ay ito na po yung Romans ano. Sabi naman ng unknown author, "Decision shape destiny. Make them together, face them together." No, yung decision daw po natin, ito po yung humuhubog po sa ating pong tahanan, no. Sama-sama po nating gawin ito. At sama-sama rin nating harapin ito. Kapag isa lang po kasi ang nagdesisyon, parang yung iba na hindi kasama sa desisyon, parang hindi po nila feel na ito ay gawain rin nila. Kaya ang nangyayari, mag-isa lang na gumagawa yung nagdesisyon, no? Unless na kanya pong ipilit, no? Tatakutin niya yung iba. Ayan po ay hindi nagiging maganda. So, unity, sabi po ni John Maxwell, unity is not about agreement on everything, but commitment to move forward as one, no? Ang pagkakaisa ay hindi tungkol sa kasunduan sa lahat, ngunit yung pangako natin na sumulong bilang isa, no? So, ang sunod po ay yung letter S, seek peace over being right, no? Humingi po tayo, hilingin po natin o mag-focus tayo doon sa kapayapaan, no? Kaysa doon sa pagiging tama. Minsan po kinakailangan ng compromise, no? Huwag lumaban para manalo. Layunin po natin ang pinakamainam sa ating pong pamilya na kahit pa merong mga kaguluhan minsan, ito po ay nawawala kapag tayo po ay nagpaubaya at ating pong tiningnan na magkaroon ng pagkakasundo. Sabi po sa Matthew 5:9, "Blessed are the peacemaker," no? Focus tayo sa peace. Romans 14:19, sabi po, "Let us therefore make every effort to do what leads to peace." No, gawin po natin na magkaroon ng kapayapaan, mag-focus tayo. Seek peace over being right. At yung pinakahuli po, yung letter E, evaluate and pray again, no? Suriin po natin yung ating po mga desisyon at tayo po ay manalangin muli. Dahil sa napakaimportante na sa ating po mga desisyon ay nakikita natin kung ano po ba yung nangyari, no? Ano po ba yung nagawa natin? Sa huli ba ay naging maganda yung desisyon o kung hindi naman ay baguhin po natin yung ating pong mga desisyon. Sabi po sa Proverbs 16:9, "In their hearts humans plans their course, but the Lord establishes their step." No? Napaka-importante
na kung yung desisyon natin ay hindi naging tama, manalangin po muli tayo, i-evaluate po natin, at gumawa po tayo ng another decision. Sabi sa sa Psalm 37:5, "Commit your way to the Lord and He will act." Lagi po nating italaga yung ating pong buhay sa ating Panginoon. At ito po yung ating pong naging acronym, no? Tandaan po natin. Sa ating pong pagdedesisyon, no? Sa ating pong pagpili na buong pamilya, let us remember the word choose, no? CHOOSE, no? C, consult God first. H, hear everyone's voice. O, openly discuss options. And O again, own the decision together. S, seek peace over being right. And letter E, evaluate and pray again. Alam niyo po, sa ating pong mga desisyon, napaka-importante, no, na magkakasama nating gawin as family. No? Gamitin po nating gabay ang banal na kasulatan. Hilingin po natin ang banal na Espiritu na tayo po ay bigyan ng katalinuhan. No? Magkaroon po tayo ng puso na may pagmamahal na nakatutok ang ating pong mga isipan sa ating Panginoon dahil siya ang mangunguna sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Maraming po salamat sa inyong reminder sa bawat isa sa amin na kami sa aming pong pagpili, patuloy nawa po na aming focus na kayo ay aming pong konsultahin. Sa aming pong pagdidesisyon, nawa lahat ay marinig po namin sa kanila pong mga idea, magkaroon po kami ng mga options, nawa po ay mag-focus kami na gumawa kami na magkakasama at amin pong tingnan muli kung naging maayos ang amin pong mga desisyon. Samahan nawa po kami, Panginoon, sa amin pong pamumuhay at maging buo nawa ang amin pong pamilya sapagkat kayo ang naging sentro nito. Pagpalain po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan sa ating pong sunod na pagkikita. Nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ang ating pong maranasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.